Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon ito. Let's analyze this. Tingnan nyo ha, ang Pilipinas po ay bansang mahina. No? Militarily, economically, mahina po tayo. Now, ikumpara naman po natin dito sa Vietnam. Ang Vietnam, di hamak, mas maganda yung takbo ng ekonomiya, mas stable ang kanilang politika. Ibig sabihin, with these two uh, factors, the stability, malakas ang military nila, they have uh, many islands na control or features na kontrolado nila at heavily militarized dyan sa South China Sea. And some of those ay nandito po sa ating UNCLOS. Diba? Now, ang Vietnam, hindi naman tayo hinaharas. Sabi nga ni Tariela, Vietnam is minding their own business, unlike ng China. Pero, ang Pilipinas, nagre-resupply lang dyan sa lumang barko na yan, nagwawala na mga Chino. Nauulol na sila, di ba? Nagde-demand sila na dapat nagpapaalam kayo sa amin. Why they need that? Na magpaalam pa tayo? Eh, claimant tayo. At hindi lang tayo bastang claimant. Di ba? Pinaboran tayo mismo ng batas ng UNCLOS na kanila ring kinikilala. So, ratify nila ang UNCLOS eh. At yung 2016 arbitral ruling, kahit hindi nila ito kilalanin, maliwanag na nakaapekto ito ng malala sa kanilang reputasyon na hindi sila kumikilala ng international law pag hindi pabor sa kanila. Pero pag pabor sa kanila, then ipinagpipilitan nila na respect international law, blah blah blah, 'di ba? Now, hindi nila hinaharas ng todong ganito rin ang o kahit nakalahati man lang na klase ng pangaharas ang level ang Vietnam, 'di ba? Hindi lang din naman ang Pilipino ang pumupunta doon sa Scarborough Shoal o diyan sa diyan po sa may sa Spratly Islands. Pero hindi nga nila ginagalaw eh, pati ibang bansa. Bakit Pilipinas? Ang tanong ko nga po, ano ang meron sa Pilipinas na wala sa Vietnam? 'Di ba? Bakit ganun ang parang ang sarap tanongin na tangina nyo, saan ba nanggagaling ang galit nyo sa amin? 'Di ba? Well, as always discussed, na because of our location, yung ating geographical location, tayo po ang itinuturing na tayo po ay gateway papasok sa Pacific Ocean. Pag nagkaroon ng gulo, then definitely will weaken China's position. Kahit na ganun pa kalalakas yung mga eroplano nila, kung sa karagatan, nandun na ang banta. At uso rin naman po ang anti-aircraft missiles, di ba? Uso ang mga drones at ang Amerika plus other western countries plus yung kaaway pa nila sa paligid, lalong maglalagay ng malaki sa kanila sa peligro. At posibleng hindi na sila makabangon dahil maraming bansa ang dala na sa kanila. Baka magkahati-hati sila uli sa mahabang panahon na naman. Now, ang ginagawa nila ngayon dito sa atin, lahat-lahat ito, no? Mapapansin nyo rin, bakit tawag dito, etong mga China mouthpiece dito sa Pilipinas, tanungin ko po kayo, ano ang kanilang target dito sa mga pag-atake nila sa gobyerno? Hindi ba't ang ginagawa nila, inaatake nila etong tawag dito, EDCA sites, right? Inaatake nila yung EDCA sites. Ang EDCA sites ay hindi po ito talagang actual na military base. Papunta-punta lang sila rito. Hindi sila pwedeng mag-stay dahil bawal na po ng ating batas ang military bases dito. So, punta-punta lang sila. Ngayon, ang talaga pong ang gusto lang nakikita ko rito na gusto lang talaga nilang um, mawala bukod po rito sa dito sa EDCA sites which is banta sa kanila, malaking pabigat oras na inatake nila ang Taiwan. So the Western allies, 'di ba? Sasali yan. Kaya lang ang lalayo ng tirahan nila.
Pinakamalapit lang dito, yung nandito naman pong kakampi nila, 'di ba, ang, Amerika may mga base sa Japan, sa South Korea, sa Thailand, oh, tapos sa Pilipinas. Now, higit po sa kanilang lahat, ang pinaka-strategic ang location ay ang Pilipinas, diyan. Kasi tayo ang gateway papasok ng, South China Sea o papalabas naman papuntang Pacific Ocean. And again, ulitin ko lang, kung sinong makakontrol sa Pilipinas sa oras ng gulo, may 85% chance of winnability. 85 to 90% ang winnability na. So, great advantage ang makakontrol sa Pilipinas. Yan ang isang bagay na alam ng China na ang mga Pilipino ay pipiliin na maging kakampi o kapanalig ang mga Amerikano. Diba? Kasi naging successful din naman ang mga Amerikano na magkaroon tayo ng tinatawag na colonial mentality. Which is isang bagay na hindi nakuha ng China na baliin sa mga Pilipino. Kaya kahit anong sigaw, anong sabi nila na tayo magkapitbahay, kahit anong sigaw ng mga kapwa natin Filipino, China ang piliin mo. Kasi siya ang kapitbahay mo. Walang history na nilusob tayo ng China. Sabi ko nga, bakit kailangan natin tignan ang history pa? Tignan natin muna ang kasalukuyang sitwasyon bago tayo pumunta sa history. Oo, wala nga tayong alitan sa China nung araw, 'di ba? Kasi okay sila noon. Pero nung naging praning na sila, yun na ang problema. The way they dito enforce their claim, masyadong mapanakit na nga sila sa atin ngayon eh. Ang tanong ko nga ulit, ano ba ang meron tayo? Bukod doon sa EDCA sites. Ang isa hong problema nila na nagbibigay ng banta sa kanila through Philippines ay ang atin pong Mutual Defense Treaty with the United States of America. At yun naman ding Mutual Defense Treaty na to, ang isa rin po sa pinanghahawakang maigi ng Amerika dito sa Pilipinas. Kasi kumbaga, ito na lamang po yung magko-connect sa dalawang bansa, Pilipinas at Amerika. Na kapag ka nagamit nila ang Pilipinas sa panahon ng gulo with China, may 85 up to 90% ng chance ng winnability sila. At yari po talaga ang China. At isang bagay naman na ayaw mangyari ng China na magpatuloy tayo na merong relasyon ng Mutual Defense Treaty sa Amerika. Kung napansin ninyo, kahit na si Marcos Sr. ay nakipagkaibigan sa kanila sa China, nakailang punta roon, nakailang dalaw roon, di ba? Kinagiliwan ni Chairman Mao, si Imelda, di ba? Pero, nung dumating yung panahon na alam nila na ang Pilipinas malakas ding bansa at pwedeng pagka nanatiling malakas ito, nako, magbibigay ng sakit ng ulo sa kanila. Maaaring nung panahon na yon, nakipag-ayon sa kanila si Apulacay na, sige, kikilalanin namin ang One China policy. Pero ang isang kondisyon, hindi nyo kami dadaanin sa dahas. Di ba? Na baka ang Pilipinas todo-todo lang na magpalakas tapos, di ba, kalabanin na kami. So, dahil nga may Mutual Defense Treaty tayo, kailangan nila na magkaroon ng isang leader ng Pilipinas, presidente, at ibang mga leader, senador, vice president, na kung saan may mga final say regarding po sa mga treaties. Kayang mag-ratify, kaya rin na mag-revoke. So, ang ginagawa ng China, pinapasok po nila ang ating politika. Dati, ang ginagawa nila rito, yung mga bayaran ng mga politiko, hindi nyo ba napansin? Pag-eleksyon, 12 lang ang senador na kailangan. Pero umaabot po ng halos 50 ang kumakandidato. Diba? Pero wala man lamang halos sa kanila na nagdi-discuss ng plataforma nila para i-address ang problema sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea. Tapos tong mga taong ito, kung titignan mo, mukhang wala naman silang ganung sapat na merong at least 100
Dati 120 million pesos para makakandidato ka pagka-senador, makakandidato ka ng maayos pangkampanya. Ngayon kaya magkano na, 'di ba? Saan nila kukunin 'yun kapagka nanalo sila, papaano nilang mababawi 'yun kung galing sa kanilang sariling bulsa? Oh. At 'pag nanalo, makita niyo naman ang mga behavior, 'di ba? Kung hindi manahimik, pagkadating na pabor sa China ang isang bagay, mga events, naandun sila. Oh. Pero para kontrahin ang China, di mo sila maririnig. At lalo pong lumakas yan nung panahon ng nakaraang administrasyon. 'Di ba? Nung panahon ni Gloria Arroyo, magkasabwat itong dalawang alaga ng China, si Joe de Venecia, na nakaisip daw siya, so ewan ko lang, nung JMSU, na inayunan ni Gloria Arroyo. 'Di ba? Pagkatapos nun, Pinoy and then Duterte. Nung pagdating dito kay dating Pangulong Duterte, 'di ba? Sabi nga nila nag-lighten yung ginagawa ng hindi ganyang harassment ang inaabot natin nung panahon niya. Siyempre, almost conquered na ng China ang West Philippine Sea since 2016, 'di ba? Na sinasabi na nakiusap siya, nagmakaawa para lamang payagan ng China ang mga Pilipino makabalik sa Scarborough Shoal. Sa loob mismo, ibig sabihin ng bahura makapangisda. Ang problema, hindi pala totoo yun. Dahil ang kasunduan, yung extraordinary agreement, ito pansamantala lamang, temporary nga, at may restriction. Mangingisda lang ng mga Pilipino sa gedli-gedli ng Scarborough Shoal. Designated places pa nga ang tawag. Tapos, hindi pwedeng dumaan sa airspace within 12 nautical miles paligid ng Scarborough Shoal. Ang mga eroplano ng yung state forces natin. Ganon din sa dagat. Di ba? And then, admitted rin ng nakarang administrasyon na inallowed niya ang mga Chinese na magpatrolya sa loob ng hindi lang magpatrolya, pati mangisda rin sa loob ng EEZ natin. Dahil pinayagan daw mangisda uli ang mga Pilipino doon sa Scarborough Shoal. 'Di ba? So doon, nakita natin na isang bagay na lang ang kailangan gawin ng presidente doon ay hilingin sa ating mga mambabatas na mag-legislate ng batas na gini-give up na natin ang ating claim dyan sa ating karapatan, not a claim, but karapatan natin sa West Philippine Sea in favor of China. Hindi ba't nung natapos na ang termino niya, ano sabi niya? Boundaries lang naman yan ng tubig. Wala naman diyang island na dapat natin ang pag-awayan. Paubaya na lang yan sa China. Kunin na lang natin dyan ang ESDA. Tapos ginawa ng SMNI, dinilit. Pero ang TV5, na-screenshot lahat yun. Di ba? So, and then there's an instance na collaboration daw ng PDP Laban at saka nitong CCP. No, ni-request nila na dapat suportahan ang kanilang issue sa sa South China Sea. And that includes the West Philippine Sea. Then Duterte agreed to China na suportado nila yun. 'Di ba? So doon po lumaki ang ulo nila. At ang akala sa totoo lang I have read an article. Pag nakita ko yung article na yan, nalagay ko yung link dito. Ang nakalagay doon sa isang analysis before manalo po na PBBM at si VP Sara, isang Chinese ang article na yun So, sabi doon ay masaya ang China na sure win, smooth ang magiging panalo ni Mayor Sara Duterte, na anak ni President Duterte sa pagka-Vice President. At ganun din, etong si PBBM ay maglalapit ang kanilang pagkapanalo ay maglalapit muli sa Pilipinas, much closer sa China. Kasi nga ang pangako ni PBBM noon ay ipagpapatuloy ang mga nasimulan at naiwan ni Digong. Yun po ang pangako ni PBBM noon.
nung campaign period. Pero ang eksakto naman talagang binitawan niyang salita doon ay ganito: kapag ka maganda ipagpapatuloy natin, yung mga naiwan, yung mga nasimulan, pagpapatuloy natin pagka maganda. Paiigtingin pa natin, pagagandahin pa natin. Oh. Yun yung eksakto, yun ang lagi kong naririnig sa mga proclamation rallies. Hindi yung verbatim na as in 100% per se na lahat ng ginawa niya, lahat isusundan. Kumbaga magiging extension lang siya ni Digong. 'Di ba? Kumbaga puppet lang siya. Magiging maka-China rin siya, pabor din siya sa interest ng China. Mm. Kaya nga, malaking disappointment sa China that after January 2023 visit niya, then come April and May, nag-USC PBBM pagkatapos ng harassment ng mga incheck diyan sa mga mangingisda natin at sa Coast Guard natin. Tapos ang kausap niya sa China, wala man lamang tawag diyan, wala man lamang direct line. Yun ang agreement nila. So ibig sabihin, nakita niya hindi seryoso nakausap ang China, 'di ba? So ang maliwanag po kasi rito, ang China ginagamit lang po ang mga leader natin para pumabor sa kanilang kagustuhan na totally ay maging kanila. Alam nyo, what blocks uh, what blocks that? Ito lang, napansin nyo rin sana na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po talaga hangad niya na mag-federalism tayo eh. Although he pitched federalism as part of his campaign promise. Pero nung nanalo siya, hindi nga mga niya pinush ng todo-todo yan ang federalismo na kung saan mapapalitan yung saligang batas natin, 'di ba? Sabi niya nga kung kasi alam naman niyang imposible na gumana ang federalismo sa Pilipinas. No? At marami nag-oppose. Pero ang pinaka-ultimate goal niya talaga is change the Constitution. Hindi po amend, ha? Change the Constitution para daw gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas o para mabago ang bansa natin. Bakit kailangang baguhin ang Constitution? Para ibig sabihin, pag magkaroon po ng pagkakataon na nando sa process ng amendments, doon ho po pwede na hindi na isama ang West Philippine Sea, po pwedeng ganun. Na pagdating ho ng ratification o yung ano bang tawag dito? Yung boboto ng yes or no ang mga Pilipino. In one package na lang. Tinatanggap nyo ba ang constitution na to? Yung proposed constitution? O hindi? Yes or no tayo? Oh, 'di ba? At pag tinanggap natin ito, so yung posisyon diyan sa West Philippine Sea na already weakened do sa bagong constitution, madaling-madali na 'yon na makuha ng China. Sasabihin nila ng presidente, for the spirit of sense of neighborhood and being co-Asian and unity, we give up. Diba? Sa isang kasunduan naman na papayagan kaming mangisda ang mga Pilipino, hindi haharasin, ganon. Kasi nga magkakapit bahay. Pero dahil sa 1935 pa yung edad ng claim nila, yung historical eklabo nila, pinapaubaya na namin kasi ang claim namin nagsimula lang noong 1978 via PD 5096. Oh. Ganun lang. Kaya nga hinahangad niya at least you change the constitution. 'Di ba? Noong panahon niya, siya ang isa sa promotor ng pagpalit ng saligang batas. Kay PBBM, it's a simple economic chacha. Amendment lang. Sa kanya talaga, it's totally overhaul. Yun, plebiscite. Thank you so much. Yan, VC. Sa plebisito. Doon malulusot yun. 'Di ba? Kaya ang masasabi ko lang dito, ang harassment at lahat ng ito ay ang bunot dulo nito na ang dulong gustong mangyari ng China rito ay buwagin natin ang Mutual Defense Treaty with the United States
Tapos, ang naging dagdag na pabigat pa rito sa kasi, etong Visiting Forces Agreement na siya rin namang tinangka ni dating Pangulong Duterte buwagin. Di ba? Dinahilan lamang. Kayo ba naniniwala kayo na ikaw ay isa kang presidente dahil yung kaibigan mong senador, dating hepe ng kapulisan mo sa nung mayor ka pa, hindi pinayagan ng Amerika na makapasok sa kanila for some reason? Alam mo naman bilang abogado na may karapatan ang lahat ng bansa na mamili kung sino lang yung papayagan nilang makapasok sa kanila. 'Di ba? Ako hindi ako naniniwala sa ganun eh. Kasi po, karapatan ng bawat bansa kahit ng Pilipinas mamili kung sino lang yung gustong papasukin dito. Hmm. So, wala ho kasing ibang pwedeng maisip na maging dahilan para mag-cause ng outrage sa mga Filipino, ng galit laban sa Amerika at hingiin na tanggalin na natin yung Visiting Forces Agreement. He's actually running out of time. So, ang ginawa ngayon, di ba? Ayaw nyo bigyan si... Ayaw nyo naman bigyan ng kaibigan ko si Bato ng visa makapunta sa Amerika. Eh, tanggalin na din natin itong BFA. Di ba? Oh. So, 1 year yun. Malugit. Oh. Kaya lang, nung ginawa niya yun, hindi naman natutuwa sa kanya China eh. Dead man na nga sa China since 2020. So, ang ginawa, kaya nga winawater cannon na sila eh. Ngayon, ang ginawa niya, mula sa pagiging maka-China na Chinese-dependent foreign policy, ulitin ko, China or Chinese-dependent foreign policy, he shifted back to US. Oh, 'di ba? Kaya nga nung tinatanong na siya, ano ba? Final na ba na ayaw mo na ng Visiting Forces Agreement? Oh, na sinimulan ni ERAP noon, 'di ba? At dinagdagan ni Pinoy ng EDCA. So, sabi ni Duterte, extend mo muna. So extended na naman. Pero nakausap niya si Lloyd Austin. Ano nangyari? Palusot niya, hindi ko na hindi ko na yan ituloy na tanggalin yung BFA. Kasi ang Amerika nagbigay ng bakuna. Ha? Di ba? Ay nako. Pero alam niyo kung tinupad lang ng China yung 380 projects. Ako, ang lakas ng loob niyan na paamyendahan ng saligang batas para kapag pinamigay niya na ang West Philippine Sea, dahil sa bagong saligang batas, wala na. Kasi ganito kahit na po sa kasalukuyan under 1987 Constitution, that is why somehow I'm still thankful sa 1987 Constitution, kahit po magkaroon ng legislation na sinasabi ng mga mambabatas natin at pirmado ng presidente na gini-give up na namin ang aming karapatan via UNCLOS dyan sa West Philippine Sea, gini-give up na namin yan in favor of China, it's still, that is invalid. Kasi labag po yan sa saligang batas natin. 'Di ba? Kaya, yung sariling constitution natin ang gusto nilang mabuwag noon. Nung panahon niya. Ay nako. So yun lang ang nakita ko ritong dahilan. Tanging yun lang. Mawala sa Pilipinas ang Mutual Defense Treaty. Hindi kailangan ng Pilipinas mag-declare pa tayo ng neutrality. Pero again, in action, kapag nagkaroon ng gulo, hindi po guarantee na hindi tayo madadamay. Alin lamang sa dalawang yan, Amerika o ang China, ang mag-uunahang gamitin tayo sa laban. Kailangan tayo ng Amerika, whether kumalas tayo sa kanila o hindi, they will invade us. Kasi bahagi tayo ng second island chain of defense nila dito sa Asia.
Ang China naman, kailangan nila tayo as a gateway towards the Pacific Ocean, itong East Philippine Sea, para ma-ambush, ma-block yung mga paparating na reinforcement para po sa Taiwan. So mangyayari, kuhanan nila ang Taiwan, nabawasan pa nila ang puwersa ng mga Hapon. And that will definitely compromise the South Koreans. Ganun po katindi ang kanilang maitim na balak dyan. 'Di ba? Kung ang pangarap nung araw po ng Hapon, nung Japanese Imperial, ah, yung ko ano yung prosperity, no? Dito sa Indo-Pacific, ang China may pangarap din pong ganyan. Na kaya lang sila naman yung bossing. Dati ang Japan ang nangarap niyan. Oh. Tapos eto namang ngayon ang Amerika, yan naman po ang kanilang tinatrabaho, 'di ba? Ay nako. All right. I hope tama ako. I hope mali ako. Yan. Pero walang iba eh. Yan lang nakikita natin dyan eh. Hindi ho second island chain tayo. Ang first island chain, etong Japan, yung Taiwan, tapos tayo ang second island. Sabi ni Fabian, papayag ba kayong gawin ng communist country ang Pilipinas? Diba, katangahan yan, imbis malaya tayong bansa, gagawin komunistang bansa. Ito pa, ang China, death penalty sa kanila ang pro-democracy. At including me, lahat po tayo na sumusuporta sa Taiwan independence, death penalty po ang hatol nila dyan. Oh. Kaya, wag tayong umasa na hindi tayo gagalawin ng China. Kaya sabi ko pumili ka. Amerika na wala naman teritoryong kinuha sa atin, 'di ba? Binili pa tayo mula sa mga Ispanggol. O China na lantaran ngayon nang lumakas na sila, sa atin pala gagamitin ang kanilang lakas. Dahil lamang sa kanilang kapraningan na expansion for economic sustenance, yung mga resources diyan sa ilalim ng dagat, gusto rin nilang makuha sa kanilang mga deep sea mining, 'di ba? Not just for security. Hindi naman nila gustong sakupin ng Amerika, pero ang gusto nilang makuha rito is yung economic supremacy. And the only way to achieve that, kailangan po malakas ka rin militarily. At yun ang pinaghahandaan ng China. Yung lakas nila. Kaya nga almost 250% ang capability ng China na magbuo ng mga barkong pandigma. Oh, ganong kalaki ang kakayanan ng China. Diyan sila talagang nagbubuhos. Well, yan namang bagay na yan sa totoo lang. This is somehow dangerous for China. Kasi po pwedeng maulit ang nangyari sa USSR nung araw. Nakikipag-compete sa tinatawag na ng panahon ng Cold War, nakikipag-compete ang Russia sa Amerika dun sa tinatawag na Star Wars, yung outer space exploration. So gastos sila ng gastos sa mga missile, sa mga rockets na pinadadala nila diyan. And then nakalimutan nila na magugutom din sila, inuubos nila yung pera diyan. Tapos hindi nila na-develop ang agriculture. So kaya bumagsak sila noong 90s. 'Di ba? Buti nga nabuo uli sila ngayon kahit na marami nang nawala sa kanila. Hmm. Ang Russian communism ay doon lang talaga sa kanila. Kung sino sila, hanggang saan sila, hanggang doon lang sila. Ayaw lang ni Putin na ang kalaban ay pupunta sa bakuran nila. Kaya yari yung katabing estado, sakupin na lang nila to push back the NATO. Ang expansion, wala silang trip na ganun. So etong kaya ganun ang kaso ng Ukraine na nagpipilit na mag-member ng NATO. Ang Communist China naman iba. Yung kanilang
economic expansion. Ang gusto nilang mangyari, eh, kahit na managasa na sila ng ibang bansa, makagaw na ng ibang resources, gagawin nila. Kasi nga, dadaanin nila sa lakas, sa dami. 'Di ba? Kaya sabi ko, nako, kung papipiliin lang, I would rather choose the US. Isa pa, mas may napatunayan na yan sa laban. Ang China, wala. Katulad rin ng Pilipinas. Kaya nga ang China nung araw, sinasabi nila, nila Mr. Sasot, na ang China, hindi naman tayo niyan in-invade noon. Natural. Because China was invaded too by the Western colonizers, katulad ng Pilipinas. Alangan naman nasakop sila ng Western countries, sasakupin pa nila tayo. 'Di ba? Kaya walang record talagang sinakop nila tayo. Oh, ngayon pa lang. Sinasabi nila wala namang balak ang China na sakupin ang Pilipinas. Wala nga silang balak sakupin tayo, pero pag oras ng nagkagulo, dahil kailangan nila tayo, 'di ba? Baka tayo ang pang frontline sa Pacific side. Okay? Alright, so yun lang, iwan na natin ito.